What one truth did you learn from the message you heard in church last Sunday? So yun yung yun yung warm up natin. I-connect kasi natin yan mamaya dito sa topic natin. Transformed by Grace, ito yung series natin for the month. So we're talking about transformation. Siyempre obvious naman kung ano yung scripture na ito, Pero ano bang pinupunto nung topic natin? Unang-una, is Jesus the center of your life? It's so easy to say yes, it is so easy na ginagawa namin yan. Pero for every individual, I would believe merong individual way of expressing yan na si Jesus yung center ng buhay mo. And tonight, we will look into ourselves. Ano yung nandito sa loob natin? And there would be one way, marami kasing paraan, pero sabi ko nga there are several ways of doing this, pero we will be focusing on one tonight. So yung topic natin is transformed by grace, transformed from within. We are being transformed from within. Siyempre, yung scripture natin ay yung pinakasikat sa Romans. Pakibasa po, volunteer na lang. Ako na lang po. Sige, thank you. Romans chapter 12 verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. That by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Yun. Thank you. Thank you, Cecil. So, ano na to this is one of the few verses sa Bible which encourages, which instructs us na kailangan may transformation. Tapos ginamit niya nga yung there is a play of words dito na do not conform but be transformed. Sabi niya, tinuro sa atin, alam natin even from mga seminars from Victory Weekend, ano yung conform, transform, ano yung reform. So hindi na natin i-cover yun. Anyway, so the verse tells us to be transformed. Alam natin na pag sinabing transform, walang balikan dun sa dati mo. So merong ganyan. We are talking about sino yung nandun sa who is at the center of our life. Tapos sabi niya, dito be transformed. So it starts from our thinking. Bakit? Kasi maraming many people they get stuck in life. Yung ayaw na nilang gumalaw. Yung parang hanggang dito na lang ako. Kung narinig nyo yung warm up ni Ronelyn kanina. All the while she thought na ito na hanggang dito na lang Then opportunity came. Somebody, kapatid niya, blines siya. Pero there are a lot of people who think na this is it na ako. I cannot go further from where we are now. Meron yung mga tao naman, minsan they turn down opportunities. Bakit kaya yung ganun Nung nasa corporate pa ako, there were people na ipopromote mo na nga, ayaw pa nila. Ipopromote mo na, ayaw nila na wag na natin pag-usapan yung mga dahilan. Pero alam niyo yun, pag yung promotion is not just a promotion of yourself. Kasi pag na-promote ka, damay pati pamilya mo, damay everybody. Pero there are people na ayaw nila yung promotion. A lot of them, parang parang pinag-uusapan namin ni Maika kanina, pride lang yung dahilan. Kung susumahin mo, pride lang lahat yon. Kaya ayaw nilang ma-promote. Even sa ministry, merong leader nun. Tapos he had potential. Magaling siya. Tapos kinausap ako nung ministry head, tapos sabi niya kausapin ko siya kasi he's being promoted to a team leader. Tapos nung kinakausap ko, diretsahan niya akong sinabihan na ayaw ko nga maging team leader eh. Sabi niya,
hindi maintindihan kung minsan yung mga ganong tao. Tapos when we think of those things and we connect it to the Bible, ano bang sabi ng Bible? Promotion and increase comes from God alone. Comes from God alone. So binibigyan ka niya, binibless ka niya ng promotion, you turn it down. Ayaw ko, Lord, yung binibigay mo, pero Lord, i-bless mo ako ng ganto, 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 ganto. Ang daming hinihingi kay Lord. Paano yun? Paano mo pag pagkakabit-kabitin yung mga ganon? God sasabihin niya sa atin na marami pa siyang plano sa buhay natin. We think we are at a dead end. We think na wala nang nangyayari sa atin. Pero marami pala siyang plano para sa atin. We live in this world. Meron pa siyang pinapagawa sa atin. And in parallel to that, marami naman siyang plano para sa atin. Some people think na nagkasakit ako ng ganito, hindi na ako gagaling. Or I have this kind of addiction, hindi na ako makakabitaw sa addiction na ito. Yung mga pinapangarap ko, maski sinabi pa ni Lord yan, pero parang wala na parang hindi na mangyayari, parang mga ganon. Sometimes we fall into that kind of thinking, and yun yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Madalas kasi ang pumipigil sa atin yung pag-iisip natin, yung mindset natin. Mark 2 verse 22, pakibasa po. Ako na po, Pastor. Yes, please. And Mark 2 verse 22. And no one puts new wine into old wineskins. If he does, the wine will burst the skins, and the wine is destroyed. And so are the skins. But new wine is for fresh wineskins. Thank you. Nabasa na natin ito noon, narinig na natin ito noon. Ito na naman yung focus natin dito sa Bible study natin tonight. Wineskins, kasi syempre nung panahon nila Jesus, wala pang glass bottles noon So pag wine, ilalagay nila sa wineskin para madaling ibiyahe, madaling itago. It would be different pag nakalagay siya sa jar. Mabigat kasi how would you travel with that? Tapos syempre mahirap gawin yung jar, sobrang mahal. So they settle for wineskins. Bakit ganyan? Kahit ganyan yung sinasabi ng verse. Kasi yung wineskin, alam naman natin to yung leather pag tumatagal, lalo na't nabubuhusan ng liquid, naglulutong siya. Nasisira yung leather. Ilan sa atin nasiraan ng mga leather na na mga sapatos nung nag-lockdown kasi hindi nagagamit. Parang ganon, tumitigas, nagka-crack siya. So, titigas siya. Pag nilagyan mo ng bagong wine, yung bagong wine kasi mag-i-expand yun. So pag nag-expand siya, sasabog yung wineskin, wala na. Tapos na yung wala na, may itatapon na lahat, nasayang na lahat. So, anong ibig sabihin niyan? It only means na you cannot have a new life and old thinking. Gusto nating baguhin yung buhay natin. We want to have a new life. We want to have a bagong pananaw. Pero ayaw mong bitawan yung mga dati mong yung dati mong mga mindset, yung mga dati mong line of thinking, yung mga dati mong yung mga sinasabi mo na ganito na talaga ako, wala nang magbabago sa buhay ko. Well, you cannot have a new life with old thinking. You cannot be transformed while holding on to your old mindset. Walang mangyayari sa iyo. Kasi parang obviously yung pag sinabi mo sa sarili mo na hanggang dito na lang ako, alam niyo totoo yun, hanggang dun ka na lang. Pag sinabi mong sobrang laki ng problema, then it is really big. Kanina dun sa warm-up, sinasabi ni Maika yung yung one of her major problems dun sa trabaho niya ngayon. Yeah, it is a big problem, pero sabi niya it's not new. Number one, it's not new to her. Number two, mas malala pa yung napagdaanan niya noon. So in effect, yes, the problem is big, but kaya ko to. Yun yung dinideclare niya. If you think na hindi mo kaya, ito na, dulo na, tapos na, then that will always happen. Hindi yung sa ayaw ni God na i-bless tayo, pero siguro yung wineskins natin, puro luma pa lang. Kaya sinasabi natin, hindi mangyayari.
So we need a new mindset. We need a new mindset. We can start thinking bigger, dreaming bigger, expecting bigger. Yun nga yung sinasabi natin. Sana God-sized dreams yung meron tayo. God-sized dreams. Ibig sabihin yung si God lang ang may kayang mag-fulfill nun. Hindi tayo, hindi limited yung mga nangyayari sa buhay natin. Hindi pwedeng i-limit kung paano ka pinalaki, hindi pwedeng i-limit ng kung ano yung mga sinasabi ng mga tao sa iyo. Kasi one touch of God's favor, ito yung sisibat sa iyo dun sa destiny mo. Mga examples natin sa Bible, mga obvious examples natin sa Bible, kunwari si David. Si David, siya shepherd boy. Shepherd, low-income family, tapos naging hari siya ng Egypt. Si Abraham, si Sarah, ano bang edad nila nung nagkaroon na sila ng anak? So God can always do that. Sabi sa Ephesians 2 verse 7, kunin ko lang yung yung naka-print in red dito. Kasi yung sabi niya, He did this that He might clearly demonstrate through the ages to come the immeasurable or surpassing riches of His free grace. So, we talk about grace, pero this scripture tells us na ang ipapakita niya sa atin, surpassing riches of His free grace. So gustong ipakita ni Lord yun sa atin. Immeasurable, surpassing riches, sobra-sobra, hindi masukat yung gustong ipakita ni Lord sa atin. He wants us to have that. Gusto niyang mangyari sa buhay natin yon. Ngayon, kung pinangako ni God yan, tapos kung hindi nangyayari sa buhay natin, hindi naman siguro si God yung ang nagpipigil. He would always want to share that with us. Doon sa prayer na shinare ni Do kaninang umaga, kahapon yata yon, yung desire ni God na hindi kaninang umaga, yung bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Yung dun sa Psalm 103, gusto ni Lord na i-bless tayo. He is also looking always for opportunities para ma-bless tayo. We will talk about that later, yung mga opportunities to be blessed. Pero one thing true dito sa sa scripture natin ngayon, He did this that He might clearly demonstrate through the ages to come. Sabi ni Paul yon. Kailan yon? Through the ages to come, the immeasurable riches of His free grace. Now, kailan yung ages to come? Yung ages to come na sinasabi ni Paul dyan ay ngayon. We are living in these times. Bakit? Kasi yung nasan yun? Grace. He talked about grace. Surpassing riches of His free grace. So, kasi ngayon, under the New Covenant, under the New Testament, we are living in the covenant of grace. Di ba? Nagkaroon tayo ng New Covenant, in-establish niya during the Last Supper, na fulfill niya at the cross. So, we are living, kung ano man yung sinasabi ni Paul, yung sinulat ni Paul dyan. We are living under the covenant of grace. So, since gusto ni God na ipakita niya yung surpassing riches of His grace sa atin, ang tanong sa atin ay bumabalik, yung wineskin mo ba is ready to receive new wine? Is it ready to receive new wine? Yung limited thinking, yung limited mindset natin, yun yung pumipigil, yun yung naglilimit kay God to pour in the fullness of His grace that He has in store for us. Tayo yung naglilimit sa Panginoon. Ay, bakit ganun mag-advance? Tayo yung naglilimit sa Panginoon. Yung ginamit natin itong scripture na ito noon, and I want to repeat it ulit sa atin. In particular, yung part na written in bold, nakita nyo sa screen. He touched their eyes, yung dalawang bulag,
saying, it shall be done for you. Pero very important, yung according to your faith. Nakita niyo yun? Na-notice niyo yung scripture na to? It shall be done for you according to your faith. Bakit? Kasi God responds to our faith. God responds to our faith. Ano yung nakikita niyang faith sa atin? Yun yung benchmark, yun yung reference yung kung paano siya mag-respond sa atin. Yun yung reference ng blessing, ng favor niya para sa atin. Yung pagmamahal niya, no issue yan. No issue yan. We will go back to that later. Yung love ni God sa atin, no issue yan. Pero yung kung paano niya tayo i-bless, kung paano yung favor niya sa atin, according to your faith. Yung healing and everything, it is according to our faith. Which means, kailangan natin ng bagong mindset. It is a mindset that will tell God na, Lord, wala na Lord, I do not see a way through all of this, but I know that you can make a way. Alam ko yon, Panginoon. Nagsasabi si Micah kanina ng issue, ng problema sa trabaho. Walang solution Walang solution kasi personality issues Pumunta ka dun para magtrabaho pero ang issue mo personality, yung pagkatao ng mga tao yung problema mo. So there seems to be no way, pero sinabi niya sinurrender ko kay God Bahala si God dito. So yun yung faith na hinahanap ni God. It shall be done for you according to your faith. Lord, kung ako lang wala na. Pero it will be done according to my faith kasi sinurrender ko sa iyo. Meaning, Lord, problema ko to Pero pinapasa ko ngayon sa iyo Lord, problema mo na lang Parang gano'n. There are times na yung medical report, they don't really look promising, but we know na si God ang healer natin. There are times that we are in need, especially sa finances natin. Kung minsan kulang na, kung minsan kakapusin na. But we know that God is our provider. Why don't we go to Him? Minsan yung mga dream natin, parang yung mga desire natin, Lord, super ang laki, Panginoon, mangyayari pa kaya ito? But the Bible tells us na siya yung God who opens doors and when He opens doors, no one can close. Merong kwento sa Acts 3 verses 1 to 10. Acts 3 verses 1 to 10, hindi na bago ito sa atin. Alam natin malamang yung nangyari diyan. Yung meron yung lumpo. Merong lumpo na binubuhat ng mga kaibigan niya, dinadala sa temple gates. Every morning, tapos namamalimos siya. Pupunta siya doon, mamamalimos. Yun na yung yun na yung routine ng buhay niya, di ba? Siguro pagdating ng gabi, bubuhatin siya, iuwi. Tapos matutulog, kakain, the following day, yun na naman, kakain, bubuhatin, mamamalimos, tapos babalik na naman. Yun na yung routine niya. Yun na yung routine niya na wala nang wala nang possible na mangyari. Ito na ako. Ano pang pwedeng baguhin ba? Wala na siyang inaasahang pagbabago. Tapos siyempre para sa kanya, meron siyang excuse, obvious excuse, lumpo ako. Yung kayang gawin ng iba, hindi ko kayang gawin. Ganun yung iniisip niya. Pag may dumadaan, tinataas niya yung kanyang lata. Tataas niya, tapos mamamalimos. Hihingi ng barya, tapos pagmamakaawa, ganun na lang yung buhay niya Meron din namang tumutulong sa kanya, pero every time na may dadaan, tataas man niya, hindi lahat nagbibigay. Kasi obviously if he has been doing it for so long a time, since birth, sabi nga, lumpo siya since birth. If he has been doing it so long a time, parang nasanay na yung mga tao na nandun siya. Yung iba magbibigay, yung iba hindi na magbibigay. Pero ang point dito, yung lata na hawak-hawak niya, yun yung buhay niya. Yun yung buhay niya
Yun yung kabuhayan niya. Araw-araw lahat dumadaan. Tapos tataas niya, patutunugin niya yung mga barya, maririnig din. Tapos one day, sabi nga dun sa scripture, dumaan si Peter at si John. Dahil sa tinagal-tagal na nandun siya, tuwing merong dadaan, palalagpasin na lang nila. Pero anong nangyari nung dumaan si Peter at si John? Si Peter tumigil. Doon sa tapat niya, tumigil si Peter, tinignan siya, tapos tumingin yung beggar. Wow, yung sabi niya, oh, okay to, meron ako ngayon. Sabi niya siguro. Pero ano yung sinabi ni Peter sa kanya? Acts 3 verse 6, silver and gold I do not have. Sabi ni Peter. Bakit ganun? Silver and gold I do not have. Alam nyo, yung phrase na yan is very, very important for the rest of the story. Sabi ni Peter, silver and gold I do not have. So in essence, ano yung sinasabi niya dun sa dun sa namamalimos, dun sa lumpo? Ibaba mo yung lata mo kasi wala akong mailalagay dyan. Pero dahil ang gagawin ni Lord para sa iyo ay di kakasya sa lata na yan, ano kaya yung tumatakbo sa isip nung lumpo, ano? Malamang disappointed na siya, tumigil-tigil ka pa, pinaasa mo pa ako, wala ka naman palang ibibigay, tumingin-tingin ka pa dyan. Malamang ang bilis na tumakbo lahat sa isip niya yun eh. So, ano yung sinabi ni Peter? Pakibasa po. Tapos i-explain natin. Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Acts 3 verse 6. Thank you, Ronnie. So, ano yung nangyari? Yung nangyari, tumigil si Peter sa tapat ng lumpo, tapos alam niyang namamalimos, pero ang unang statement ni Peter, silver and gold, I do not have. Sabi niya, so baba mo yung lata mo. Wala akong ikakarga dyan. Kasi yung next na gagawin ni God sa buhay mo, mas malaki pa dyan sa latang yan. Hindi kakasya dyan. Pero one thing we have to notice dito, kasi hindi nagpaalam si Peter. Hindi siya nagpaalam na wala akong ibibigay. Pwede ba? Subukan natin. Patatayuin kita. Pag-pray kita. Walang ganun si Peter. Pero ano yung ginawa niya? Acts 3 verse 6 says, sinabi ni Peter, What I do have, I give you in the name of Jesus of Nazareth. Walk, sabi niya, di ba? So, binigay niya yung command na lumakad ka. Lumakad ka, sinabi niya dun sa lumpo. Tapos pagdating sa verse 7, dinampot niya yung kamay, taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. Between verse 6 and verse 7, ano kaya yung tumatakbo sa utak nung ano? Ano kaya yung tumatakbo sa utak nung mamang lumpo? Yung split second na yun, yung very, very short time na yun, ano kaya yung mga iniisip niya? Alamang hindi niya alam anong nangyayari dito. Never na nangyari sa buhay ko ito. As in, never na nangyari sa buhay ko ito. No one ever spoke faith over me. No one ever told me na makakapaglakad ako ulit. Pinubuhat-buhat lang ako. Siyempre yung mga kaibigan niyang tumutulong sa kanya, I would believe na they are anong tawag doon, well-meaning. Mababait sila ng mga kaibigan. Kaya nga siya tinutulungan eh. Pero of all the people, comes this man, si Peter, na wala akong ikakarga dyan sa lata mo, pero sa ngalan ni Jesus, lumakad ka. Tapos dinampot niya yung kamay. Tapos nung pagkadampot, lumakad siya. Lahat ng mga iniisip niya between verse 6 and verse 7. Kaya just think of that split second. Lahat ng lumpo ako, ano ba to, nasisiraan ba ng bait ito? Di ba niya alam na itong lata na hawak-hawak ko, ito na yung buhay ko. Buhay ko na ang mamalimos. Tapos,
Ano itong pinagsasabi niya na tumayo raw ako. Siguro tumatawa pa siya sa tumatawa pa siya sa loob-loob niya. Pero habang tumatakbo lahat yon sa utak niya, naiisip niya lahat yon, hinila siya ni Peter. Hinila siya ni Peter. Lumakas yung mga binti niya, yung mga paa niya, tumayo. Tapos yung next verse tells us, pakibasa po, verse 8. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Well, thank you. So, hinila ni Peter, he jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking, jumping, praising God. So, between verse 6 and verse 7, na-challenge yung wineskin niya. Tatanggapin niya ba yung bago na sinasabi ni Peter, o dito na lang ako sa luma? Peter was pouring in new wine into his wineskin, pero kailangan bago yung wineskin niya. Kasi kung hindi bago yon, sasabog yon. Paano sasabog yung luma? Di sinabi niya sana kay Peter, hindi pwede, huwag mo akong hawak-hawakan. Kung wala kang barya, umalis ka na. Sana sinabi niyang ganun. Pero he did not have the chance to talk. Hindi na siya nilubayan ni Peter. Napakahalaga na binitawan niya muna yung kanyang lata bago niya natanggap yung miracle. Kasi if he held on dun sa pamamalimos niya, if he held on to that, then mas pipiliin niya ang mamalimos. Umaasa na lang siya sa konting barya, pero may blessing si God na hindi na niya kailangan yung kanyang lata. Ever hindi na niya kailangan yon. Niisip niya siguro bibigyan ako nito ng konting barya. Ay, niisip niya, pag may konting barya, baka makakabili ako ng bagong tungkod. Sabi niya, at least may bago akong tungkod. Yung sinasabi ni God, tungkod ka dyan. Ang ibibigay ko sa iyo, bagong binti ang ibibigay ko sa iyo. Lata lang ang kinakasa mo. Panginoon ang kumakasa sa iyo. May gagawin akong never mo nakita sa buhay mo, never mo na inasahan sa buhay mo. I will show you far beyond favor. Nasabi niya. So, what is this to us? Ano to sa atin? Sa atin, meron pang nakahawak sa mga lata natin. Lord, ito na ako eh. Para sinasabi mo pa na pwede ko pang gawin yan. Lord, this is me. Lord, tama na. Okay na ako dito. Masaya na ako. Eating 3 times a day na ako. Huwag nyo nang dagdagan. Good na ako dito. Have we been like that before? Na pag merong sinabi si God na ipapagawa ko ito sa iyo, oh, come on, God. Ako ba yung kausap mo? Excuse me. Baka ganun yung mga reaction natin. What has God been telling you lately? Ano yung ipapagawa ni God sa iyo? Ano yung sinasabi ni God sa iyo? Ano yung mga God-sized dreams na binibigay sa iyo ng Panginoon mo? How are you responding? Na-challenge yung wineskin mo. Na-challenge yun. Verse 7 sa The Message, sabi dito, he grabbed him by the right hand and pulled him up. Ibig sabihin, wala siyang pagkakataon. Wala kang ikakalas dito. Wala siyang ikakalas doon. Kung di pinilit ni Peter na tumayo, malamang hindi na siya naglakad. Kung hindi niya binitawan yung lata, malamang hindi na siya naglakad. Di na niya naranasan yung miracle. Kung ang pag-iisip niya, okay na ako dito. And this is God's message para sa atin ngayon. Okay, malamang God is pulling us up. Somewhere, in some area sa buhay natin, God is pulling us up. Pag ginagawa sana ni God yun, we respond well. Tama na yung making excuses tayo na, Lord. Lord, joke ba yan? Lord, lakad-lakad, lumpo since birth. Hello. Nagbibiro ka lang, Lord. Mga ganun tayo mag-isip eh. Stop making reasons na you cannot be successful. Stop making reasons na nakapako ka na kung nasaan ka, na hindi ka nagagaling, na hindi ka na makakabitaw sa addiction mo.
Stop making reasons na hindi na maayos ang buhay mo, ang pamilya mo. Stop making reasons that you cannot go to the next level because you can. Stop making reasons na hindi ka na mapopromote despite all that you see in the physical. Promotion comes from God, nakalagay sa Bible. Bitawan mo na yung lata mo. Nakahawak ka eh. Hindi ka, dahil anak ka ng Diyos, hindi ka niya tinakda para sa kunting barya. Yung nakahandang gagawin ni Lord sa buhay mo, hindi ka kasya dyan sa hinahawakan mong lata na yan. Our God is unlimited. Unlimited God siya. Yung hinahawakan mong lata, hindi magkakasya dyan yung blessing, yung favor, yung healing, yung promotion and everything God has planned for you. Gustong-gusto nating i-quote ang Jeremiah 29:11. Memorize natin ang Jeremiah 29:11. But whenever you quote that, whenever you claim that, hawak mo ba yung lata mo? Or lumang wineskin ka ba? Hindi kasi mangyayari. Hindi mangyayari. Yung next slide will explain that to us. Yung lata mentality natin will keep us from the fullness of what God has planned for us. Kaya ano yung hinahawakan mo? Try to realize today, tonight, kung paano ka mag-isip. Di ba yung pumipigil sa buhay mo, di ba yun yung dahilan na di mo matanggap yung favor ni God, yung healing, yung relationships, yung hawak-hawak mong lata, yung promotion. Kasi hawak-hawak mo yung lata, this is me. But when you let go of it, then this is God. Parang yung ginawa yung sinabi ni Micah kanina. Lord, lata eh. Ito ako eh. Lulusubin ko kaya yan, awayin ko kaya lahat sila. Pagte-terminate ko kaya. Meron siyang dahilan para gawin niya lahat yun. Pero binitawan niya yung limited na power niya, tapos binigay niya kay God. Yan na. Gagalaw na si God dyan. Gagalaw na definitely. You will see it in the next slide. Very simple slide. So, ano ba tayo? Tayo ba yung we are hoping na maitawid lang natin day after day, maitawid mo lang. Pero ano yung sabi dun sa scripture natin kanina? God wants to show us the surpassing greatness of His favor, of His grace. So, sana bago tayo magtapos ngayong gabi, na tumaas yung expectations natin. Huwag tayong low expectations lang. Have a bigger vision, God-sized vision, sabi nga natin. Get your hopes up. Get your hopes up? How can we do that? Give God a venue and reason to bless you. There is so much. Pray tayo ng pray, Lord. Kailangan ko ito. Bigyan mo ako nito, Lord, God size and everything. Pero is there a venue for God to bless you? Kasi hanggat nakahawak ka dun sa old mindset mo, hanggat nakahawak ka dun sa old wineskin mo, then God has no venue to bless you. Think of yung areas sa buhay mo na parang ang hirap mabless. Baka may hinahawakan ka dun, kaya hindi rin makapurma si God. Gusto natin lahat mabless, pero hindi lahat tayo nagbibigay ng venue para kay God para mabless niya tayo. Hanggat nakakapit ka dun sa lata mo, hindi rin makagalaw si Lord sa buhay mo. You have to change your wineskins. You have to get new ones so the Lord can pour new wine. Minsan, kasi yung mga hindi naman masama yung yung mga kaibigan natin or yung mga pamilya natin, sometimes they're well-meaning. They're not bad people na kung minsan kasi sila pa yung magsasabi sa atin, sila yung magko-convince sa atin na kumapit ka na lang dyan sa lata mo. Safe dyan eh. Pag binitawan mo yan, sure ka ba sa Panginoon mo? Madalas wala silang masamang intention, pero hindi nila narinig yung narinig mo from God. Yung sinabi ni Lord sa iyo, hindi nila narinig yun. So you have to decide today,
Kakapit ka ba dun sa lata mo na nagamit na magpalimos na limitado? Or i-adjust mo ba yung mga pangarap mo na binigay ni Lord para lang tumugma siya dun sa environment mo? Or will you seek God, stand in faith, and you will declare na, Lord, dahil sinabi mo, mangyayari ang lahat ng ito. I will trust you, God. Surrender ako sa iyo. Alam nyo, it will take only a mustard seed faith. Kaya nga mustard seed sabi sa Bible eh. Lord, kaya nyo akong dalhin sa hindi Lord, kaya niyo akong dalhin sa hindi ko kayang abutin mag-isa. Lord, kayo yung nagbibigay ng open doors. You can open doors. I cannot. Wala tayong kakayanan na gumawa nun. Lord, gusto mo na makita ko yung surpassing greatness of your grace. Alam ni God everything that is against us. Alam niya kung ano yung kumukontra, nagpapahirap sa atin. Everything that would go against His plan, every setback, every disappointment, every hurt, alam ng Panginoon yan. Pero pag bumitaw ka sa lata mo, and I will show you a scripture that tells that, pag bumitaw ka dyan, babawi si Lord sa lahat ng hindi magandang nangyari sa buhay mo noon. Pwedeng pakibasa po ang Joel 2 verse 25. Pakibasa po. Joel chapter 2 verse 25. I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. Thank you. Alam ni God na ano. Alam niya kung ano yung nagpapahirap sa atin. He sees everything. And mamaya may explanation tayo dyan. Nakikita niya lahat yung magpapahirap sa atin. Bakit niya pinapayagan? Pero ang sinasabi niya through this scripture, lahat ng nawala mo, nasira, babalik ko lahat yan. I will restore to you the years, sabi pa niya. So ibig sabihin, He sees them by the years. Hindi yung yung during the event lang magkakalimutan na yung hindi. Ibabalik niya lahat yan. Lahat tayo may challenge na pinagdadaanan. Pero habang dinadaanan natin yon, may kumakapit sa kanilang lata, merong bumibitaw. Meron yung ibababa nila yung mga expectations nila para tumugma doon sa environment nila. Yung gantong dream, hindi pwede sa gantong environment. Hindi pwede. So, i-adjust niya yung dream. Pero yun yung sinabi ni God. So, ikaw na yung nasunod. Some people will live with excuses. Okay na ako dito kasi huwag mo nang dagdagan. I'm good. I'm good where I am. Maalala ko noon, meron yung naka-crutches babae. Naka-crutches siya. Tapos lumapit na pwede po ba ipag-pray nyo ako? Pero weird kasi siya yung nagsabi na ipag-pray mo lang ako, huwag mong ipag-pray na makakalakad ako. Sabi niya, parang natatakot siya na makakalakad siya. So she was holding on to that. Pag-pray mo lang ako, pero wag mong ipag-pray na makakalakad ako. Kasi if at that moment, sinabi niya na gusto niyang lumakad at makalakad na, I would believe na nung nagkahiwalay na kami, hawak-hawak na niya yung crutches niya, hindi na niya ginagamit. Pero there are people na they quote scriptures. Favorite nga si Jeremiah Jeremiah 29:11, declare. Ang dami nilang sinasabing ganun. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be open. Pero pag nandun na, dun sa moment na gagawa na si Lord, Lord, ayoko. Lord, nakakatakot yan. Huwag mong gawin yan. Yung makalimutan. For some reason, pati yung mukha niya, pati yung makalimutan yung magpapapray ng healing
Magpapapray siya, pag-pray mo ako ng healing. Pero huwag mong ipag-pray na makakalakad na ako. Ano ba yan? Pero there are people who do that. Ayaw nila ng promotion. They were holding on dun sa old wineskins nila. They lower their expectation. They lower their expectation para tumugma dun sa environment nila. Kaya iniisip mo na, pag uwi ko, paano ko ipapaliwanag na nakakalakad na ako? Siguro lahat ng dahilan naiisip ko pag nababalikan ko yun. Siguro takot siyang ipaliwanag na kaya na nakakapaglakad na siya. Anong ganun? Ano yun? Ano si God? Pero to think of that, yung mga taong ganun, I don't want to look at them as bad people. Huwag naman nating husgahan na masama silang tao. Pero sila yung mga taong naghahanap ng konting barya. Kumakapit sila dun sa lata nila. Ayaw nilang bumitaw. Yung pagmamahal ni God sa kanila, yung pagmamahal ni God dun sa bumibitaw sa kanilang lata, at yung pagmamahal niya dun sa ayaw bumitaw, pareho. Diba sabi natin kanina, no question yung love ni God Pantay-pantay lahat yan. So, bumitaw ka sa lata mo, ito yung love ni God sa'yo. Huwag kang bumitaw, ganun din yung love niya sa'yo. So, that given, hindi si God ang pumipigil sa kanyang pagpapala sa atin. Ang pumipigil yung hawak-hawak mo, yung old wineskin mo, yung lata, yung ginagamit mong pamalimos na lata. Yun yung pumipigil. Hindi nila nakikita yung plano ni God para sa kanila, yung limited vision nila, yun yung nagbibigay ng limit sa buhay nila. Pero pag bumitaw ka dun sa lata mo, when you enlarge your vision, when you expand your territories, pag naniwala ka dun sa mga God-sized dreams na binibigay ni God, when you pray bold prayers, when you dream great dreams, ito na yung sinasabi sa Psalm 81 verse 10. Pakibasa po Psalm 81 verse 10. Ako na po. Psalm 81, chapter 81, verse 10. I, the Lord, am your God, who brought you up from the land of Egypt. Open your mouth wide, and I will fill it. Thank you po. Thank you. Sabi ni God, open your mouth wide, and I will fill it. Barya lang yang hinihingi mo para makasurvive ka at mamalimos ka ulit. Pero bagong mga binti ang ibinibigay ko sa iyo para makatalon ka, makatakbo ka. Ano yung dahilan para ayaw mong bitawan yan? Pinipigilan ka ba ng nakaraan mo? We have so many reasons para ayaw nating bumitaw. Pero pag yan yung mga pumipigil sa iyo, and I want to make a point here na yung kung ano man yung mga dahilan natin, so many reasons, yung nakaraan mo, yung pamilya mo, and everything, kung mga yan yung pumipigil sa plano ni God sa buhay mo, ang tanong, bakit niya pinayagan na mangyari lahat yon sa iyo? Pag yan yung pumipigil sa plano ni God sa buhay mo, hindi na niya sana pinayagan na mangyari sa buhay mo yon. Pero He brought you to that point. Bakit? Kasi it is a test for us. It is a test for us na kakapit ka ba diyan sa lata mo o bibitaw ka at manampalataya ka sa plano ni God para sa iyo. Nasan ka? Nasan ka? It is a test for each of us. Alam nyo, may pag-asa pa. There is hope na pwedeng baguhin yan Bakit natin naririnig yung message na ito ngayon? Pag nananampalataya ka kay God at binitawan mo yung lata mo, magagawa ni God sa buhay mo yung inaakala mo na hindi mangyayari. Dito na mangyayari once you let go dun sa begging can mo, once you let go dun sa old wineskin mo, dito na mangyayari yung mga sinasabi natin na open doors, breakthrough, the right people, opportunities, healing, abundance, overflow, mangyayari lahat yun. Pero as long as we are holding on to that, hindi po mangyayari. 2 Kings 4, merong kwento dito. Yung widow, maalala nyo?
Ito yung widow na baon sa utang. Nabaon sila sa utang. Tapos wala silang pangbayad. Tapos yung mga anak niya, sila yung collateral, yung anak niya. Pag hindi siya makapagbayad ng utang, kukunin yung dalawang anak niya, gagawing yung slaves, gagawing alipin. Yun na yung kabayaran ng utang niya. Kailangan niya ng langis. Tapos yung oil kasi, yun yung anong tawag doon, kalakal nila yun eh. Yun yung binebenta nila. It comes with a good price. Hindi dahil ginamit ko yung term na kalakal yun. Parang something mababa, hindi. So she has one small bottle of oil and all that she has is that one, pero kailangan niya nang ibebenta niya para makapagbayad ng utang. Pumunta siya kay Prophet Elisha, tinanong kung ano yung kailangan niyang gawin. Ang inutos sa kanya, manghiram sila sa kapitbahay ng lalagyan ng langis. 2 Kings 4 verse 3, pakibasa po. Pakibasa po. Ako na lang po uli. 2 Kings chapter 4 verse 3 ESV. Then he said, "Go outside, borrow vessels from all your neighbors, empty vessels and not too few." Thank you po. Thank you po. So, simpleng instruction. Pumunta ka sa mga kapitbahay mo, manghiram ka. Hiramin mo lahat ng kailangan mong mahiram. Hiramin mo lahat ng kaya mong mahiram. Yun yung instructions niya. Tapos, ito ngayon, pagdating sa verse 4, pakibasa po, iba naman ang magbabasa. Ako na lang po. Sige po. Then go in and shut the door behind yourself and your sons and pour into all these vessels. And when one is full, set it aside. Yun, thank you. So, 17. thank you. Tignan natin yung kalagayan nila. Ang daming lalagyan kasi nahiram nila lahat. Tapos meron silang maliit na lalagyan. Ito lang yung meron kami. Anong instructions ng propeta? Pag tabi-tabihin nyo lahat yan, kargahan mo yung isa. Pag napuno, remember, ano yung pinanggagalingan? Yung maliit na lalagyan nila. Yung maliit na lalagyan nila. Pag tabi-tabihin nyo yan, punuin nyo, kargahan mo yung isa. Pag napuno na, kunin nyo na naman yung susunod. And when one is full, set it aside. Itabi mo. Tapos yung next na naman. All coming from a small container. Doon lang nanggagaling. Alam nyo kung minsan, yung instructions ni God sa atin, kung minsan it does not make sense. Lord, ang liit nitong lalagyan ko. Tapos ang dami niyang pinahiram mo. Paano ko kakargahan lahat yan? Lord, kilala mo ba talaga ako? Bakit ganyan ang sinasabi mo na pinapagawa mo? Bakit ganyan yung ibibigay mo sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Sometimes it does not make sense. Hindi nga sometimes, a lot of times, ano ba yung mga God-sized dreams na sinabi ni God sa bawat isa sa atin? A lot of times it does not make sense. Pero anong ginawa dito? Nagtuloy-tuloy yung langis. One container after the other, hindi tumigil ang langis hanggat hindi napuno lahat ng lalagyan. Tapos anong nangyari? Binenta yung langis, nabayaran ng utang, sobra-sobra pa, na panghabang buhay nilang mag-iina. Think of how big that might be. Alam nyo yung kung minsan meron yung mga nabibigyan ng endowment, merong mga namamana, tapos ang laking amount, tapos yung sinasabi natin na habang buhay hindi mo na mauubos yan. Habang buhay hindi na niya mauubos yan, yung ganong klaseng pera. Ganon yung nangyari dito sa mag-iina eh. Ganon yung nangyari sa kanila. Siguro pag ita-translate natin dito sa sa panahon natin ngayon, ilang milyon kaya yun yung pinagbentahan nila. Kasi nabayaran lahat yung utang, given malaki, hindi nila kayang bayaran nun. Nabayaran nila lahat yon, tapos sumobra pa.
na meron silang magamit habang buhay nilang mag-iina. Think of those children. Mapapaaral niya lahat yan. Mapapaaral niya lahat. Makakapagtapos sila lahat. They would have good lives. Siguro makakabili pa ng property, ng bukid siguro para dun sa mga anak niya, ng bahay siguro para sa mga anak niya. It was big. Pero nakinig sila sa Panginoon. It was it was weird na it was nonsense na instruction. Punuin mo yan, ito lang yung hawak ko. Hindi tumigil. Pero alam natin yung kwentong yun eh. Pero there's something I want to point out in this story. Ang mahalaga sa kwentong ito ay yung binasa ni Heidi na verse kanina. Specifically, I want us to see from this verse yung sinabi ni Prophet Elisha na borrow not too few. Bakit? Kasi yung widow, kung tutusin, siya yung nagtakda ng dami ng langis na magkakaroon siya. Hindi si God. And in the same manner, para sa atin, ikaw yung nagtatakda ng dami ng langis na magkakaroon ka. Tumigil yung langis nung wala na siyang lalagyan. Kung mas marami pa sana siyang lalagyan, nagtuloy pa malamang yung langis. Paano kung sinabi niya yung widow, sinabi niya kay Prophet Elisha na ito lang latang meron ako eh. Tama na to. Okay na to. Nakakayang manghiram sa kapitbahay. Yun na sana yung dami ng langis na meron siya. Ito malamang sa tingin ko yung sinasabi sa Psalm 81 verse 10 na open your mouth wide and I will fill it. Sabi ng Panginoon, hanggat kaya mo kakargahan ko yan. Si God kasi hindi siya si God na offer good while supply less. Hindi po. Hindi siya yung ganyan. Minsan pag dumadaan tayo sa delay, difficulty, dead end, nananabang na tayo. Malamang naubusan na si Lord. Malamang hindi ako yon. Malamang mali yung dinig ko. Nasabi na ba natin sa sarili natin yan? Pero yung oil ni God hindi nauubos. Yung lalagyan natin ang nauubos. Hindi siya offer good while supply last. Pero ano si God? Si God ay unli supply. Unli supply yung Panginoon natin. So pag dumaan man tayo sa dead end, difficulty, delay, we know na ang Panginoon natin hindi naubusan. Nung ito yung Bible study natin, remember, nagsimula sa delay, difficulty, pahirap ng pahirap, dead end. Pero after the dead end comes the deliverance. After the dead end comes the miracle. The dead end yung widow eh. Wala na eh. Lord, isa na lang eh. Pero the miracle happened at the dead end nung pinakinggan niya at nanampalataya siya sa Panginoon. Sana nagdahilan na lang. Buti hindi siya nagdahilan na. Ito nga lang lalagyan ko, iisa. Dami mong pinahiram. Niluloko mo ba ako? Sana sinabi niya kay Elisha yun. Pero hindi. Sinunod niya ng sinunod. Yung sinabi niya dun sa widow, borrow not too few. Are the same words God is telling us tonight. Damihan mo yung lalagyan mo. Tama na yung lata mentality mo na hanggang dyan ka na lang. Na hindi ka nagagaling. Hindi na wala nang mangyayaring mabuti sa buhay mo. Wala ka nang maaabot. Hindi po. Tama na yun. Tama na yun. Why don't we start praying bold prayers? Pray God-sized prayers. Pupunuhin ni God yung tapayan mo na dadalhin mo sa Kanya. It is not a supply problem, it is a capacity problem. Pinipigilan mo ba yung kayang gawin ni God sa buhay mo? Nakatingin ka ba sa maaring mangyari sa buhay mo base sa kakayanan mo? Are you limiting God based on your ability? Are you limiting God because you're looking at the natural when in fact we are worshiping a supernatural God, the supernatural God? Kaya niyang hatiin yung dagat. Kaya niyang magpalabas ng tubig sa bato. Sa 2 isda, libo-libo yung napakain niya. Anong laki ng tapayan
ang kinakasamo sa Panginoon. Pag bumitaw ka dun sa pagkaliit na lata mo, bubuksan niya yung dungawan ng kanyang kaharian para ibuo sa atin yung pagpapala na hindi natin kayang saluin. Hindi mo pa nakikita kung ano yung hinanda ni God para sa buhay mo. Scripture tells us that no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Huwag tayong pumayag na yung limited mindset natin, yun yung pipigil sa hinanda ni God sa buhay natin. Ito yung nangyari sa mga Israelites. Alam natin yung kwento nila. Pinalaya sila from Egypt, from Pharaoh, yung sinasabi nga ni Cecil kanina. Tapos dadalhin sila sa promised land. Pero anong gawa nila sa disyerto? Puro reklamo. Puro reklamo. Ito na lang pagkain, nakakabanas na pagkain ito. Detestable food, sabi nila sa mana. Pero sabi sa Bible, yung sinasabi nilang detestable food naman na is food for angels. Sabi sa Bible. Hindi sila naniniwala na makakarating sila sa promised land. Pag may problema, balik na lang tayo sa Egypt. So anong nangyari sa kanila? 40 years pa ikot-ikot sa desert. Lata mentality kasi silang lahat. Hanggang dito na lang ako. Sana hindi na umalis sa Egypt. Paglasing yung mga amo ko, kakainin ko lahat yung pagkain nila. Pambira, maski puno na siguro ng laway yun, baka maski nasukaan na yung kakainin pa nila. Pero, sinabi si God sa kanila na kailangan nilang pumasok sa promised land. It is not a promise na pag natulog lang sila, pagising nila sa umaga, nasa promised land na sila. And that will not happen to us either. Matutulog ka lang, tapos nandun na lahat yung mga pinagdadasal mo, paggising mo. Matutulog ka lang, pag angat mo nung unan mo, nandun na yung provision ni God. Hindi po mangyayari yun. Sabi ni God, Deuteronomy 2 verse 3, pakibasa po. Last na scripture natin for... Ako na lang, Kuya Alex. Sige po. Deuteronomy chapter 2 verse 3, You'd been traveling around this mountain long enough. Thank you. Thank you, Cecil. Umiikot sila 40 years. Think of yung buhay nila, paikot-ikot lang sa isang bundok for 40 years. Ganun yung nangyayari sa kanila. Pero it is God who declared that you have been traveling around this mountain long enough. Yung statement na ito ni God, it is a statement that is telling them that something is about to happen. Yung daily routine nyo for 40 years, it is about to be broken. Yung pinapangarap nyong promised land, hindi na magiging pangarap lang yan. Mabubuhay na kayo sa promised land. Yung pinangako niyang promised land, mangyayari na sa buhay nyo, pero kailangan mabago yung lata mentality ninyo. Kailangan magkaroon kayo ng vision of abundance, of favor, of victory. Kailangan ganun yung magiging mindset nyo. Siguro, merong struggle sa mga buhay natin. Yung nagsikap ka, nagdasal ka. Sabi sa Bible, fight the good fight of faith. Lord, ginawa ko yan. Pero walang nangyari. Parang, Lord, wala naman nangyari. Pero sinasabi ni God sa atin ngayon na the same thing na sinabi niya sa mga Israelites. You have been traveling around this mountain too long. Ano ba yung mga pinagdadasal mo? Ano ba yung iniikot-ikutan mo na bundok na hindi mo naman matawid para pumunta sa promised land? But God is telling us tonight, you have been traveling around this mountain too long. May gagawin si God sa buhay ng bawat isa sa atin. Something you have never seen, something you have never imagined. Pero kailangan ng bagong mindset. Tama na yung hanggang dito na lang ako. Di na ako gagaling, di na ako makakapagtapos, di ko na makikita kung ano yung plano nyo sa buhay ko, Lord. Hindi na mangyayari lahat. Tama na yun. Huwag tayong pumayag na yung old wineskin natin, yun yung pumipigil sa promise ni God. There is power in a change mind. Bumitaw ka na dun sa mga humihila sa atin na paurong. Tama na yung paikot-ikot sa bundok. Hindi na pangarap lang ang promised land sa atin, pero maghanda ka from tonight, maghanda kang pumasok sa promised land mo. Nandoon yung buhay na pinapangarap mo.
Mga pangakong naipako na akala natin hindi na mangyayari. Mga pangarap na akala natin imposible mangyayari po yan. Tinakda ni Lord na mangyayari lahat yan. Pag dumapos si doubt, si fear, si stress, si guilt, yung nakaraan natin, yung condemnation, discouragement, yung lata natin, then respond with your new mindset. Pag ikaw nag-agree ka kay God, gagamitin niya lahat ng resources niya para matupad yung plano niya para sa iyo. Lahat ng plano ni God para sa atin hindi magkakasya dun sa old wineskin, dun sa lata. Pag bumitaw ka sa lata, pag bumitaw ka sa old wineskin, gaya ng lumpo, makikita mo yung kakaibang galaw ni God sa buhay mo. Hindi lang konting barya, pero bagong mga binti ang bibigay niya, hindi lang tungkod. Parang yung byuda, maghanda ka sa supernatural provision. Parang yung mga skylights, yung pumipigil sa'yo, tinatanggal na ni God. Papasok tayo sa ating promised land at makikita natin doon na mangyayari yung pinagdadasal natin na Jeremiah 29:11. Amen. Amen. Amen po. Amen. Ayan. Nasaan na yung pang-breakout yun? May oras pa mag-breakout. Maski sandali lang. Okay. Ano yung breakout room natin? It is important na merong mga Peter sa buhay natin. Sino ba yung mga Peter sa buhay mo na you allow to pull you up from the rut and pointless routines even without your permission? Sino yung mga taong ganun? Meron ka bang ganun sa buhay mo? Bakit nga ba mahalaga na may ganun ka sa buhay mo? Tapos, it will make us, yung second question natin, makes us realize yung receiving capacity natin. Sabi natin kanina, it is a capacity issue. It is not a supply issue. Kasi baka merong mga karga yung mga tapayan natin na hindi dapat. Ano ba yun? Baka kailangan nating tanggalin. Tapos which part of our Bible study and the most impact on you? Pakipicturan na lang po. Nakunan nyo na, napicturan nyo na. Hindi ko na-send eh. Okay na po, Pastor. Okay. Sige. Stop share ko muna. Where is that? Okay po. Meron tayong 3 rooms. Ang room 1, si Ann. Si 2, si Evelyn. Room 2, si Cecil. Ay, tama. Cecil, si Warren, Sheila, and Vicky. Room 3, si Heidi, Risa, and Ronaldine. Tapos 20 minutes po tayo. Ito na po yung 20 minutes ninyo. Yun, sige po. Sinong nagbo-volunteer? Okay lang sila, hindi namin nakita. Nahuli ako kumakain. Sige lang. Pagkain Kain ka lang dyan. Huwag mo nang patayin kasi yung camera. Gusto mo Patayin. mag-share? Ano mga gawa dyan? Hindi, yung group nila, room 2 sila eh. O sige, sinong Evelyn, gustong mauna? Ako naman napindot ko palabas yung sarili ko. Ano ba yan? Pray pa Ganda- sana kami. Yung dalawa ni Vicky nasa kusina, kami ni Wari nasa higaan na. Dito Si Sheila sa na screen sa ko, lamesa. tabihin ko si Sheila tsaka si Risa. Si Sheila nasa lamesa. Kumakain. Pareho sila Basta kumakain. kumakain na nagmamadali si Inday. Baka Pastor Alex, Present? tanong ko po, meron po bang coding sa Baguio? Meron. 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 Si Risa kumakain din eh. Oh. Doon pa, hindi magkakakodik sa sobrang traffic doon. Ang Oh, sisip ng ano. Evelyn, sige na. Okay, game. Short lang. Na-volunteer. Who are the Peters in your life? Ayun sa amin that constantly pull you up. Sabi ko nga, kaya gusto ko din yung umatan ako ng Bible study na yung personal kasi iba yung naririnig ko doon na i-encourage ako. Andun yung mga Peter sa buhay ko. Siyempre, ang nung bibigay sa na mamangha ako sa mga naririnig ko. Tapos, sasabi ko sa sarili ko, Lord, ang lalaki pala ng mga problema nila kaysa sa akin. Minsan, hindi pera ang problema nito. Iba, masakit sa dibdib. Ganon. Samantalang ang problema ko, ito ang problema ko. Pero sa kanila, hindi yun ang problema nila. So, na-encourage ako. Tapos, yun nga, sabi ko nga kay
Kay Sister Do, yan, isa ka sa Peter sa buhay ko. Sheila, yung kapatid ko, si ate, saka si... Kasi tinatapik nila ako na o nag-self-pity ka naman or nag-negative ka na naman. Ngayon, nakikita ko lang kasi ang sarili ko kung gaano kalaki ang problema ko. At di ko na nakikita, napakalaki pala ng Diyos ko. Ayun, thankful ako sa mga Peter sa buhay ko. And, ano pa ba yung, ano pa yung isang tanong? Yung receiving capacity mo. Yung receiving capacity yun. Dahil nga minsan pag punong-puno ka ng problema sa isip mo, parang ang liit na ng receiving capacity mo na hindi, yun ang ano ko sa sarili ko eh. Nakita ko sa sarili ko, hindi nga naman yung supply problem, hindi talaga yun kasi napakalaki ng Diyos ko at kayang-kaya niyang, minsan na-amaze ako na sa mga ginagawa niya sa buhay ko at sa mga anak ko. Ito nga sabi ko kanina sa kanila, nang umalis yung anak ko papunta Canada, grabe, ang laki-laki. Tingnan ko, Lord, ang laki-laki ng ano na yun, nagagastusin na yun ah. Gano'n, naiiyak pa ako dahil para bang nag-iisa lang ako sa problema ko. Parang walang gustong tumulong sa akin. Kaya tuloy, sabi ng Lord, oh, ha? Tatalikuran ka ng mga taong ini-expect mong tutulong sa'yo. Dahil ayaw mong tumingin sa akin. Tapos, naano ko rin doon ko rin nakita na ang prayer ko kasi nabi ko, Lord, ingatan mo yung puso ko kasi ayokong ng masama ng loob, magtanim ng ganyan. Kasi yung mga taong to, napakabuti sa akin. Wala akong masasabi sa mga natutunan ko yan. And, oo nga, nung ipinokus ko na yung paningin ko sa Panginoon na siya lang talaga ang supplier ko. Yun, nagkaroon ng kasagutan yung problema ko, bumuhos yung tulong sa akin. Yun, yung capacity problem, yun talaga ang naging isa sa mga ko sa buhay. Hindi talaga ang supply ng Panginoon, yung supplier ko, hindi. Katulad nga yung dito sa gusto ko to sa Second Kings, yung sa widow na yon. Tama ka, Pastor, na kung naglagay pa siya ng maraming lalagyan pa, mas marami pa siyang blessings na natanggap. Tumigil lang yun kasi yun lang ang naabot ng kanyang pananampalataya na ito kaya kong paglagyan. At yun ang sa akin. Saan na ba ako? Nawala ni aking. Yun yung kwan naman namin, overall, yung kami, yung sa small group, morning prayer namin, yung people surrounding us, yung mga kapatid, yung relatives na nakaka-contribute sa sa life mo. Yun. Tapos yung spiritual family mo. Ako si Pastor Alex. Tapos yung capacity is yung kwan pa pala. Kaya yung Peter sa life mo, yung people whom you go with, actually, kung mas maganda kung yung Christian, Christ-like character yung mga taong pakikitungan mo, pupuntahan mo, parang matanggal din yung mga hinahawakan mo, marirelieve ka rin, parang ganon. So, yun yung kanden, yun yung Peter ng buhay natin. Tapos yung capacity is depende kung, especially if you have an unforgiving heart, yung capacity nun is ang liit. Pero when you release everything, ang laki ng capacity na yung new skin, yung white skin mo, white
wineskin mo is mababago. Tapos yun yung susundin mo. Pero kung hindi mo i-release yun, naka-block yun. So, hindi makapasok yung wineskin mo. Yun. So, Bagong wineskin. oo. Kung tama. Yung mga lumang yun yung lumang mindset. Yun yung lumang Totoo yun eh. yung mga Oo. naipon mong mga baggage, di ba? Dapat i-release mo lahat. Release na. Parang yung kwento rin ng baggage, dapat ma-release mo. Which is, ako yung sinasabi ko nga nung last year, yung September, na nag-release ako. So, yun. Come and go lang yung mga kwento ngayon, yung mga pangyayari. I-release mo kaagad para yung capacity lalaki. Yun. So, yun yung point. Tapos, part of the Bible study, yung wag mong ilimit yung lalagyan mo. Dapat yung malaki talaga yung dadalhin mo pag may bibigay na blessings, gano'n. So, lakihan mo na yung paglalagyan mo. Tapos, limitless pala magbigay si God ng ng blessings. Unli. Unli. Sabi ni Pastor. Limitless. Lahat na ng hindi unlimited supply. Yun. So, yun yung pan. Tapos, yung mga cans, yun yung minsan yung baggage na rin yun, i-release na natin. I-release natin para wag nating ilimit yung ulo natin na hindi ako maggagaling, hindi ko kaya yan. So, actually, nung bata ako, yung sabi ko, kaya ko yan. Kung kaya nila, kaya ko rin. So, yung ako nung bata ako, kaya nakatapos ako kahit na wala kaming, yung mahirap din yung buhay na nakatapos ako kasi yun yung ako na kakayanin ko yan. Kaya nila, kaya ko rin. So, yun. Maging CPA ako. Ayun. Yung pipirma na lang dun sa office, gano'n. So, yung pirma, okay lang. Pero yung CPA can pray. Nako naman, can pray anytime. Yun. So, yun po. Yun sa amin. Ganun din si Ann. Ganun din yung kwento. Ganun din yung kwento. Okay po. Room 2. La Cecil, Warren, Sheila, Vicky. Sheila, kumakain. Si Cecil, kamot na siya. Siyempre. Ano tawag ito? Dahil po yung mga asawa namin ng bida, hindi sila nakapag-share. Okay po. Sino po ba yung sino po ba yung mga Peter sa buhay namin? Siyempre, number 1 po yung Peter sa buhay namin, yung mga asawa namin. Sila yung kami din, sa kanila, kami rin, yung taga-remind, sa amin nga, may mga time na kami, nalilihis. So, meron kaming taga-remind. Madalas. So, madalas. Tapos, syempre, aside from that, yung mga spiritual family natin, spiritual mentor natin, parents natin, ganyan. And natawa nga ako kay Biggie kanina ako daw, isa ako sa kanyang Peter, taga-rebuke, mga ganon. So, yun po yung yung kami nila Ate Sheila, alam din ni Ate Sheila na to na isa rin siya sa mga Rebuke. Peter sa buhay ko. Kaya yun ang kami. Then, yung tanong po na importante po ba yung Peter sa buhay? Syempre po. Kasi kung wala namang Peter doon sa buhay natin, sa time, kumbaga hindi magiging maganda yung natin. Baka dumating yung magkaroon tayo na time na, lalo kung nanlalamig tayo or wala mag-remind sa atin na, hindi tama yung ginagawa mo. Nakasakit, baka mali na iisip mo o nakasakit ka. So, dapat meron tayong taga-remind o parang hindi ka na nakakapunta yata sa church, kamusta na ba yung devotion mo, kamusta na yung personal relationship mo kay Lord. So, maganda pa rin talaga na meron tayong Peter sa buhay natin. At importante yung Peter sa buhay po natin. Na to remind us na
nakaangkla pa ba tayo kay Lord? And then yung pong second question is yung kamusta po ba yung aming receiving capacity? Yun nga, sabi nga ni Ate Do, yung receiving capacity kasi natin dapat ah yung meron kang forgiving heart, yung wala na yung mga wala yung mga to have a bigger receiving capacity, dapat wala na yung mga unforgiveness, wala na yung bitterness, wala na yung mga kumbaga talagang ah pure, yung malinis, yung talagang pwedeng paglagyan. Like nga, di po ba, kanina nung kinumpare nyo po yung jar, jar na clay, saka doon yung jar na yung, ano ba yun, yung sa limusan, ano tawag doon? Lata? Yung lata. Baby Kasi, fat. pag tinignan nyo kasi yung karakteristic na isang clay. Di ba clay is, na-mold siya yung jar na mold siya sa isang clay. I don't know kung natatandaan nyo pa yung tapayan. Tapayan, inuman ng tubig. Sa probinsya, di po ba? Yung jar kasi na yon, habang iniimbakan mo siya ng water, malamig siya. Tapos yung lasa niya, medyo matamis. Ganon. Tipo po, sa lata naman, habang tumatagal siya, kaya nga may expiration date yung mga nasa lata Kasi yung corrosion or yung nung isang lata is ano ba to sumasama doon sa laman niya. So kung ang ating imbakan o yung clay natin is katulad yung kung ang ating jar o imbakan ay katulad ng isang ng jar na galing naggawa sa clay, ah masasabi natin na talagang yung habang tumatagal, sumasarap, habang tumatagal, maganda yung nagiging lasa. So, syempre, doon tayo sa jar na nagawa sa clay. Hindi wag tayo doon sa jar na gawa sa isang lata lang. So, yun po yung nun. And then, ano nga ba po ba yung mga unnecessary or godly ah na sa amin is to po yung mga pride, ego, discipline, self-discipline kasi I mean, guilty po kami minsan, yung pagdating sasabihin busy, sasabihin pagod, nakalimutan mag-devotion, pero pagdating sa social media, very active, tapos pagdating ng sale sa Lazada o Shopee, ganun din sa Shein, sobrang, di ba, nakatutok. So, yun po, isa sa mga kailangan namin talagang tanggalin o alisin is yung self-discipline. And also, syempre po, yung worries as well as yung concern and sometimes yung pagiging disobedient. And yung pong sa amin lahat, ang naka-impact po talaga sa amin doon yung old skin to new skin. Kasi nga, hindi po ba nga yung katulad po to na sabi nga niya, yung bulok, hindi pala. Yung bulok na kamatis o bulok na mansanas, pag inihalo mo siya sa bago, mabubulok, mahahawa siya, mabubulok siya. So, sa atin, ang inaano sa atin ni Lord na, pag tinanggal mo yung old skin mo na to, is talagang tuluyan mo ng tanggalin to. Hindi yung parang babalik at babalik ka pa rin. Like nga sa mga times na meron tayong challenges, hindi yung pag may time na challenges, saka tayo lang lalapit kay Lord. Tapos pag maayos yung buhay, nakalimutan na naman si Lord kasi maayos na naman ang buhay. So it is also a reminder to us na dapat nung tinanggal na natin yung old skin natin at at nasa atin na yung new wine skin, ang ano nga ba yung new wine skin? Yung new wine skin sa akin sa amin yung simbolo to na yung presence ni Lord nasa iyo o yung bago ka na. Ano ba to? Tawag doon? Education. Oo, new creation ka na. So dapat
ano ka na naka-align ka na sa lahat ng gusto o paggawa ni Lord sa iyo o sa purpose sa ni Lord. Yun po. Yun. Parang Cecil, parang yung aircon din. Pag di ka nagpalit, taas Mm. ng kuryente mo. Pag di ka sumusunod dun sa life ng ano to. Pag di mo sinusunod yung ano ba yan? Meron sila di ba? Instruction. Kung nasira yung aircon mo, paparepair mo pa. At old kwan na yon, bili ka na ng inverter, di ba? Kaya nga eh. Yeah. Pa yung hangin mo. Huwag tayong parang yung ahas na palit ng skin. Pero ahas pa rin. Pero ahas pa rin. Yan po. Yun. Ako rin. Ako, may dadagdag lang ako. May dadagdag Sheila. Sa akin. Yung sa new wineskin, sabi ko nga, ko siya, na-relate ko siya talaga na pagbago ka na, dapat, para makita yung pagbabago sa'yo, wala makikitang luma. Kasi hindi rin makikita na may nabago sa'yo. Kung naging Sheila. Ate Sheila, naghang ka. Sorry ko dati. Ay, naghang ako. Ayan, okay na. Ayan. Sabi ko sa life story ko yon kasi, di ba, naging Christian ako. So, naging born again. But, hindi ko inano yung old skin ko. Hindi ko siya pinalitan. May tinira akong old skin. So, parang double life ang buhay ko, di ba? Pero, alam ko na born again ako. Dapat I'm a new creation eh. So, kasi, kaya kahit na nalalagyan siya ng new, di ba sabi nga, pagka yung old skin nalagyan mo ng new skin, magbe-burst siya. Kaya nag-burst yung buhay ko, nagka-windang-windang lalo, di ba? So, yun, na-relate ko yun doon. Plus, yung sa lata, kasi yung past relationship ko, di ba, ayoko siyang bitawan eh. Kasi, siyempre, comfortable, maayos buhay ko, magandang ganito, ganyan. But, hindi pa rin. Kasi, hindi ka rin naman nagiging masaya, tsaka parang laging may kulang pa rin. Pero yun nga, nung binitawad ko yung lata, it's not easy, mahirap din. And it's not, hindi siya sandali lang, matagal din bago na karoon ako ng new wineskin. And then yung sa mga container, na sabi ni Lord, sige, lagay mo lang yung mga container mo, akong bahala sa'yo. Which as I followed na inaskin buhay ko. Yun nga, yung mga, lumapit ako sa mga spiritually matured people, nag-aral ako ng word ni Lord, inalam ko kung ano pa talaga yung dapat na gawin, anong tama, ano yung mga pinagdaanan. So, napagdaanan ko lahat yun. And then, through enough, yung mga containers na nilalagay ko, which is, ito sa prayer partner ko talaga si Cecil, nakatulong din sa akin sa mga yung mga prayer request, kaya maganda talaga may accountability partner kasi nakikita mo talaga na yung from one prayer to another, nakikita mo yung container pinupuno-puno na ni Lord eh. Diba? So, parang ganun yung nangyari. Pagkapuno niya ng ganun, ako, ang ginawa ko sa container ko, hindi ko binuhos na todo. Parang kumbaga, Lord, ito na yung container ko. So, meron na naman akong bago, meron na naman. So, yun nga yung sinasabi ko na one by one, God is unfolding everything. Tapos pinupuno niya. Kasi kaya pala, dati yung blessings, binablock ko siya. Naka-block. Hindi ko inopen eh. Parang kumbaga, sige, activated na ngayon yung blessings mo, Sheila, dahil sa ginawa mo, tinanggal mo na lahat ng mga, yung mga wrong mindset, yung mga wrong decisions, past mistakes, tinanggal ko na lahat yun. Talagang, parang kumbaga, kinens ako ni Lord, ni-reset niya sa dati lahat. Kumbaga, nag-reboot siya sa buhay ko. Kaya tumakbo ng maayos na yung buhay ko. Ganun lang po. Amen. Amen. Thank you, Sheila. Mars Vicky, ikaw? Mars? Baka nagpe-prepare. Okay lang. Sige. Tayo. Room 3 naman, sila Heidi, Risa, Ronelyn. Sabi na nga ba si Heidi? Ano si Risa yan?
Good evening po. Sa amin naman po, no, almost the same po. Kaming tatlo. Um, Parang iisa lang din yung ano namin, natutunan namin for tonight. Pero si Ate Ronilyn, ang kanyang Peter ay si Tita Do. Yee! Si Tita Do daw laging nagpe-pray for her family, and guide siya, yung guidance niya, yung nagga-guide sa kanya na kapag may mga wrong decisions and or advices, si Tita Do daw po yung ano niya, yung Peter niya. Tapos sa akin din naman po, kayo po yung Peter ko. Although wala pa naman po talaga akong sa church spiritual family, pero kayo po talaga yung ano ko, yung Peter ko. Kasi pag um, kayo lang po talaga yung nagre-remind sa akin na and um, nakaka-inspire to live our life na ano, na everyday though there are struggles and baby, wait lang. Gulo ng mga anak ko, pasensya na po. Tapos for every week nakaka-inspire yung mga shared stories natin, praise reports, and mga lessons na tinuturo ni Pastor Alex. Kaya yun po, kayo po yung ano namin. Almost the same naman po kami tatlo, pare-parehas. Kayo po yung mga ano namin, yung mga Peter namin. Tapos sa question number 2 naman po, yun nga, sabi ni Ate Heidi, nakaka-amaze yung faithfulness ni God kasi may mga certain things na meron siyang pinapagawa na nagda-doubt tayo. Pero kay God, napakaliit lang na bagay. Pero pag sa atin, parang iniisip agad natin, kaya ba natin to? Dinadoubt na agad natin yung sarili natin. Sometimes dinadown pa nga natin kasi kapag kasi ganun mga instances, iniisip lagi natin, sarili lang natin. So, without knowing na si God ay victorious and He is the God of impossible, na nagda-doubt agad tayo, hindi pa nga natin sinusubukan, di ba? Kaya, it's very relevant na may mga Peter tayo in our lives to lift us up, to pray for us, um, to encourage one another, di po ba? Kaya, yun po. Tapos, nakakatuwa yung mga bagong happenings ni Sis Ronnie and Sis Heidi kasi may mga may mga challenges and somehow bigger opportunities for them kasi yun nga, shinare kanina ni Ate Ronnie na pinag-aaral siya ng kapatid niya, and si Heidi may opening doors for her sa work. Tapos without knowing na yun nga, parang iniisip na kaya ba, pero um, pag kasi ano pag may mga ganyang opportunities, nagda-doubt agad tayo. So nakakalimutan natin agad mag-trust kay God. Pero 'di ba, kapag ano po, may mga guidance tayo tulad po nitong spiritual family natin, doon tayo nagkakaroon ng encouragement. Yun nga, just like unlike before, yung life natin kapag yung motto natin, wala pa po tayong personal relationship with God. Lagi natin sinasabi, kaya nga ng iba bakit hindi ko kaya? Pero ngayon po, kapag with God and with Jesus Christ, sabi nga po ni Pastor Alex dati, if God said it, God settles it. So, yun po yun sa amin. Yun po yung namin. Almost the same naman po kaming tatlo. And sa kanila lang po may mga open doors and new opportunities na hindi nila akalain na darating. And sana magtuloy-tuloy. Let's pray for them. Thank you po. Yun po yung sa amin. Baka may idadagdag kayo, si Heidi and Sis Ronnie. Wala na po. Thank you, Sister Risa. Okay na, thank you. Thank you. Yun.
Okay, okay. Thank you, thank you. Sana na-encourage tayo. Minsan na-challenge kasi. May security kasi sa old wine skills. Nakapag-develop tayo ng security doon. Kaya kung minsan mahirap bitawan. Minsan mahirap bitawan. Anyway, sige po. Yun lang naman yun. Yung wine skills tayo, bitawan mo yun. Anyway, yung prayer natin may hinanda uli akong worship song. So, pero hindi kailangan kong, Cecil, picture na. Daddy. Ititigil ko yung yung recording na kasi makaka-copyright tayo pag Open your camera. nahacks. Tama ba yung You got it. Ay, andali, tanggalin ko yung monitor. Meron pa pala. Si Ate Evelyn. Ayun. Wow, Teka, kulit-kulit si Heidi. Bagay sa'yo, sis. 1, 2, 3. Ba't ganun? 1, 2, 3. Ganun, 1, 2. yon. Sige po. Thank you. I-share ko ulit kasi nandun yung natin. Thank you everyone. Ito po yung final song and final closing prayer po natin. Amen. Amen. So, thank you everyone. God bless you. Amen po. Thank you po. Thank you po, everyone. Thank you, Bye. everyone. God Good bless. Thank you evening po, Pastor po. Alex and Tita Good Do. night po sa lahat. Thank Good you, night, Pastor everyone. Tito. Good night po. Good Thank night. you. Bye.